Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna?
Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination!
Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo, sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o full approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo, tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon, ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang-bihira. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit. Lahat na mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. Ano ang maaaring magawa habang naghihintay sa paparating na bakuna? Hinihikayat ang publiko na mas maging mapanuri sa mga impormasyong makikita sa internet. Ugaliing sumangguni at kumpirmahin ang bagong nakuhang impormasyon mula sa DOH Facebook page, DOH website, WHO website at PIA website. Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa minimum public health standards sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan,
at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo, sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o full approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo, tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon. Ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang-bihira. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit. Lahat na mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. Ano ang maaaring magawa habang naghihintay sa paparating na bakuna? Hinihikayat ang publiko na mas maging mapanuri sa mga impormasyong makikita sa internet. Ugaliing sumangguni at kumpirmahin ang bagong nakuhang impormasyon mula sa DOH Facebook page, DOH website, WHO website at PIA website. Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa minimum public health standards sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the hospital and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the hospital. Lastly, no copyright infringement intended. All materials used and music background credit to the owner for public service purposes only. Good afternoon. Good afternoon, mga quarantine. Welcome to Debunking Myths.
Okay, maayong hapon mga ka-quarantine. Yeah, Dr. Helen, good evening. Good afternoon. Hi, attorney. Hilong talilong, it's a crazy world, it's a crazy day, but here we are today debunking myths again for you. Right. So, Quarantine. every Monday we have the debunking myths. Maokin ni siya ang higayon nga ang mga myth. Unsa na sa Bisaya ang myth? Di ba mga totoo, mga Totoo. perception nga di mao, ato na siyang i-debunk. So this is Yes. the part of Vicente Soto Memorial Medical Center telling the public of what's the truth. Yes. About Okay, things. daghan man ang fake news nag-abound karon. So we Right. want to put things straight aron dili ta ma-fake news. Right, especially nabi tayo nabantayan no nga ang tao diretso ra mo react di na mo basa. So especially Yes. kana nga butang ato gyud timan-an nga we have to read first. Go back kita sa pagbasa. And we have to fact Alright. check. Yes, fact check. Okay, karong gagabion na usa na sa ato ang buhaton ang pag-fact check. So, karon we would like to greet our live, mga Yes. viewers sa ilang mga panimalay. Hello, good evening, good afternoon. Yan, naa si Arnold Kuanan, sir. Good afternoon po. Wow, kay ihag gining topic Yes, ron, no? oo, About this our head of alright. security. Oh, karon so Yan. we have to greet our partners no all over the world kay kini atong Soto Live ika 171st Wow, 171 episode. Wow. So thank you so much for watching Soto Live, and don't forget to share, especially now nga atong ila-ilahon ang ato ang importante kayong mga kaubanan dinhi sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Yes. So if you want to ask us questions or make comments or suggestions na ang atong mga social media platforms, we are official VSMMC on Twitter and on Facebook. And you have the Vicente Soto Memorial Medical Center for our YouTube channel. Yes. Alright, so follow all of these platforms, mga ka-quarantine, para aware ta sa atong mga panghitabo ni ining atong kambalanan. Yan. And on live nagtanaw sa ato si Kyle Kent Cabigas o si Joppy Girl Andaya. Great rainy afternoon mga ka-quarantine. Nindot kayo mga ka-quarantine nga nagpuyo ra mo diha sa balay, stay at home. Bugnaw ang panahon. Okay, so very good. Oo. Okay, so dili na to dugayan, Dr. Helen. Our Yes. topic tonight, karong hapon pa. Hapon pa. Bagay sayo pa, no? Mahabang araw. This is about checking the facts about Yes. one of our partners here in Vicente Soto Memorial Medical Center ug bisag asa kadapita nga establishmento. Yes. We will be Oo. talking about these unsung heroes. Yes. Mga oo. heroes ni That's sila nga correct. kung imo sa tanan pagkastrikto, pagkakuan ba, kagrabe ba mo check, inana ba dali kita masukuan ni nila sa mga mall, sa mga establishmento. Yeah. Pero karong gabi hapuna, atong ila-ilahon ngano di ay ani ang disiplina sa ato ang mga gitawag og security guards. So hindi madali yung kanilang trabaho, no? They're always posted at sentinel sites. Yes. And their job is routinary. Sakit man sa tiil, Tiil. no? Ang mo tindog o dugay. But they're doing this, they're checking your temperature, they're checking, mag-spray sila og alcohol, and they're one of the most compliant sa atong Soto brand of care. Yes, kini Yan. good. Mao gina sila, mao nang gitawag na sila mga Exactly. unsung heroes. Sila gini Yes. nag-una. They represent the brand of the institution, especially diri sa Soto. So atong ila-ilahon. Yes. Kung may mga myths or mga tuo-tuo or mga pangutana about ani atong mga security guards. Og now we are going to present our guest, our special guest, despite sa kabisi sa panahon aning mga gipamuhat ron sa vaccination. Oo, pero nagbabalik nakahatag, ang ating special nagbabalik. guest today. So he is our, the Chief Administrative Officer or CAO, no? Yes. Chief Administrative Officer atong administrador ni ining Vicente Soto Memorial Medical Center. Usa kini siya sa naghandle, no? The security department is under ni siya sa supervision of our Chief Administrative Officer. Yes. So, ang So bungan required lahat Required. ng security guard na sumaludo sa kanya. right. So mo ni siya ang ambungan. Mayonig naong good, mayonig naong, no? Murag ikaduha ko ani or patas lang siguro. Usa pa ni siya ka abogado o manlalaban. Please welcome our Chief Administrative Officer who supervises the security department of Medical Center of Cebu of the Vicente Soto Memorial Medical Center. Please welcome Yan. Attorney Paul Gino Lopez. Lopez.
Yan, muling. The return of the comeback. Pabalik sa alalay ng Panday. Coco Martin. Alalay sa alalay ni Panday nyo. Oh, mao gini no kay si Panday na diha nagtan-aw. Ikaw mo'y alalay. Ikaw mo'y alalay. Ako alalay sa alalay sa alalay ni Alalay Panday. tanan sa alalay ni Panday. Alright. Kamusta, Attorney Kumusta, Paul? Attorney Paul? Dino Lopez. Nagpanikad gihapon sa ato ang sinumpaan nga mga kuan no, obligasyon o ang ato mga gipanumpaan nga trabaho no. Attorney RC. Yes. Kuan magdita, we are already bound no by our conscience as well as not only bound kay murag bound kun obligasyon Obligasyon. pero kita gigapos na ta sa ato ang pasyon. Correct. Passion di amor ato ni RC. Yes, passion di amor. Paglagaw Passion sa lang, katawhan. So nalipay ko dako nga nakikauban sa ninyo aning matahom kayo og pinasahi nga tulumanon ni atong debunking Debunking myths. pagbasura sa mga tumutumo. Sakto, basura sa tumutumo. Naram gid nang sakto gyud nga. Binisbisig ko, bilid ko sa muludabi nyor. Hindi kaya ng powers kayo. Di mo kaya sa mong powers diha, no? So our topic this afternoon kay what's the fact on security guards, no? Breaking the misconceptions. Interesting myth nyor da. Oo. Yan. This is based ba sa mga experience, mga facts, ato mga na-receive gikan sa ato mga publiko. Unsay may mga sources nato ani niya nyor? Impression na siya nyor sa publiko gumikan kay in the interest of kining pagpatuman yun sa ato ang mga polisiya kinahanglan ang security guard must implement no? And mo na ato ang kuan gyud gipaninguha gyud no nga ma-maintain gihapon ang ato ang kasing-kasing o at the same time ang atong ngipon magkuyog ang atong ngipon o ang atong kasing-kasing May so balance. your teeth no Okay. ang ngipon o ang imuhang kasing-kasing oh. So, ang impression ani sa public is when they see ang ilang makitaan ang ngipon nga mapaakan oro sila ini atong mga security guards ang punay rabies so di ta angay nga mabalaka. Oh. Okay. Speaking of rabies no now, hapit nang ato ang vaccination. Hapit na ang vaccination. Na yung mga istorya nga tumo na sad nga basin og mahadlok na ta og hangin. Hayag Hayag og tubig ani dili kay giagi man gyud na og mga scientifico nga pagkuan nga pagtuon. Sakto. So inanang pagtan-aw sa publiko sa itong mga security guards but to tell you this is actually off the record sa ato ang pagpili sa mga ranks. Kaya itong supervisor da security guard kana hinganlan og si Arnulfo Kuwanan gwapo na. Gwapo may Gwapo, Mike Barog na. Nya, amo gining gisabot nga kana mga Mike Barog pod, mga gwapohon, mo atong gamiton kay aron naghapon tay pleasing personality. So gawas sa ato ang pasilidad attorney RC og ni Dr. Madamba. Correct. Dr. Helen. Okay, So, so attorney, sa kadagko sa Soto, daghan po tag security guard. Daghan pod og security guard, daghan tag security guard. In fact, in every policy because we are observing atong gipatuman kining imuhang isip ikaw maoy nagpatuman implementor sa atong COVID no nga mga programa kung natay himuon nga accordion type nga approach atong ibukhad isira no so naagi na implication tanan sa atong security guards and all areas must be covered kay di man pod mahimo og mawagtang ang disiplina sud og gawas sa ato ang pasilidad for the sake of the patients og alang kanatong tanan. alright. So karon let's start with our first myth atong tan-awon. Yan, Okay. sige. Myth number 1, security guards no are not trained on their job. Okay, Attorney Paul, unsa man ni ato ang sulti ani niya nga myth number 1? Sayop na siya ato ni RC no. Security guard kuno wala na train, wala na tudluan sa ilahang trabaho. They are training, undergo gina sila og training. Natay gitawag og NC1, NC2 nga training and it is being oversee na siya sa ato ang kining mga training institute which is also supervised by kining PNP, kining SOSIA
nga section or unit sa ato ang Philippine National Police. And when they complete the required number of days for training, matagaan sila certificate ananyor, and that's the time nga eligible sila nga madawat as security guard. So kung nagkinahanglan lang ta og mubantay nga di nagkinahanglan og training, mga iro na lang atong ibutang daan mo kay matuluan, pero dili no inana ko an gyud gining ato ginang gitrain gisiguro gina nato Okay. kay sensitive pug kaining mga functions ato ni RC. So, So, na ay gitrain. formal Yeah, na there's really Yes, formal that's training. correct. That's correct. Correct. Sakto kayo na no nga. Atong mga quarantine sa Panimalay, naagyo tayo training sa atong security guards. So, Kaya di na dili sila pwede- mo barog diha Oo. kung wala nag-train. So, dili pwede nga, musulob lang og, Uniform. uniform and then magbarog na diha, security guard na. Okay. So, it cannot be. So, That's correct. That's correct. Correct. The fact is, they are really trained. Mm. Okay? Second. Sige. Magdali ta mahumanan ninyo no? Oh, mao nila kay. So, Assured security na ang atong guards. Soto Live So, 2021. Me Too, security guards are not well taken care of by the management. Kung pasabta ko nang yan ni ato ni Paul, Aha. meet. Ang mga magbalantay, ang mga security guards, Wala wala na well. kinatiman. atiman. Sayop. Mm. Oo, sayop na. Usa na siya sa basura nga kinahanglan, usa sa basura, usa sa tumo-tumo. Mm. Nga kinahanglan nato ibasura nyor. Kay Yes. kining atong mga security guards gimahal ni, and in fact they receive the benefits accorded. So what is really standard Mm. nga gipataw gid sa balaod nga ilahang ma-enjoy. Nga in fact, kung imong Actually, sila sa vaccination, right? appeal Apil Okay. na. Apil kay naman sa trabaho sa sulod sa institusyon. Oo. So, frontline healthcare workers pud ni sila. appeal na siya sa vaccination kay ato nang giisip na Doc Helen nga pamilya na to. Pamilya. Diba ato ni kasi pamilya ang atong pagtan-aw gyud Tanaw diri. nila. Diri sa ato ang trabahoan sa atong institution. Unya kining atong mga security guards, if you notice, if you will be here for number of years, kana nga mga naong naragihapon na sila. Yes. Kay aware man ta sa ato ang manner of procurement kining atong pagkuha og mga services. Yes. And we observe that under the law. Pero simba ko, by the time nga mailisan ang management, magpabilin ang mga tao. Mahangyo gid sila Yes. nga Sila pabilin. gihapon. Sila gihapon gumikan kay lahi ang soto kung magmahal nyor. Wow. Oh. Wow. Sweeto na po sila sa kuan environment, no? O Sweeto sito sila nya walay tikas na nyor, no? Walay tikas ang tanan nga si ang atong finance pinaagi ni Ma'am Maureen paspas kina mo kuan mohatag o atong pagpagan. Aron ko nalangaw gamay. So, ito, Nakadungog yun, paspasan og mayo. meron comment dito, no? Ann Bando, thanks to all guards of Soto Hospital and all the doctors, stay safe. Yeah, Yan, una may po si pa-thank Ella you. Neal. Oo. Thank you so much, Ella Nee. VSMC guards are very respectful. Yan, God bless oo. po. Salamat kay ma'am sa Thank you pagpadayag very sa imong much. komento really sa ato ang Soto Live, ma'am. Alright, very good. Now let's go to myth number 3. Okay. Ikatulo. Ikatulo. Mga tumo-tumo. Okay. Security guards don't do anything while they are on their post. Ay, binuang po. Kana. Kana. Kana yung nakita Andres, sulti ko nga sa dapit. Dili na sa ato. Dili na sa soto. That's a Google example, Kaya ako no? pala silang giingnan yun nga, mga tugo na mo, ay mo paglingkod, paghigda yun mo, pagdara lang pumagbanig. Full lingkod, di haro maplastar ang mayo. Correct. Wala na diri nga kay kabaw ka, ang atong amahan diri. Kulbaoy. Igmat kaayo. Kuhaan kag kalo. Kini po si Dr. masuluyan Aquino ka. kay ni uli na yun, nagtuon ng mga tao ni uli, pero mga kadlawon mo balik di ay. Mobalik. Mutulog sa ospital o matug pa ka na, wag yun na. Oo. No? Naman na siya matulumanon bunyor. Niya atong amahan, niya mo raos na siya. Oo. Makita niya ang atong mga security guards nga dili snappy, wala nagtrabaho silang trabaho, makurihian jud dayon na. Gumikan Right. kay usara na kasulti. First warning and last warning. Yes. First and last warning. Yes. Walang yes. chance. Walang chance. Walang So, chance. Okay. Because this is a security guard. So kasabot gyud ta nga, di gini siya maono meet gini siya kung ari ka sa hospital no sa Soto kasi wag gyud di gyud na pwede. dili pwede. Attorney, early in the morning, ako makitaan mga guards nagbitbit og mga mga Armas? mura sila delivery sa mga pasyente na
mag-request kung pwede pakuha sa mga gamit ng mga mo-assist sa watcher mo-assist. policy man ta karon. Yes, So, tinuod na. assist. Ako lang ipadangat no sa ato mga suking tigpaminaw, mabaguhan niya mo ang atong pasilidad, nagpatuman ta sa no watchers policy kana tungod na po na sa ato ang paglikay sa infeksyon nga atong makuha niya sa COVID-19. So atong giminusan ang mga tao kung mahimo no nga mahisulod diri sa atong tambalanan. And that is one of the policies nga atong na-implement kining no watchers policy. If your case is that of one exempted sa watchers, having a watcher, so ang security guard di jud ka ana pasudlon niya ang uban tungod sa sentimento bitaw nyor kita mga Pilipino. Kay labi na kay kaliwat ganahan jud kay makita didto, ganahan ni makita nimo natog yung pasyente, makita nimo ganahan ka nga muhungit sa imong pasyente. So na mga extraordinary po nga mga sitwasyon nga atong tugutan na nga naay watchers kung di po makaya na sa pasyente. Correct. Pero sa mga ordinary nga mga sitwasyon atong dili kaya na kay nagunahuna pud ta sa kaayuhan Yes. sa pasyente ug sa magbantay sa mga pasyente. Alright. Kay lisod man kayo nyor nga paggawas na dito na noon atakihon sa ilaha gumikan kay na cross contamination. Cross contamination, yes. This is we are on the protection of all, no? That's correct. Balance ginitanan nga mga interest. So sa mga no gi-emphasize ni Attorney Paul nga ang ato mga gwardiya mao ni ang mutabang, no? So they really have their task good while they are performing their duty while they are in post, okay? Kay visible man gyud ato mga gwardiya diri, no? So sa ka-visible nila muna sila'y masuguan, sila'y mahangyuan, nga They walk the extra mile. Yeah, they do the extra mile more than securing other people. Yes. All right? Correct. Sige, very good, Attorney Paul. And then now let's go to myth number 4. Yan, myth number 4. Kini. Security guards are deemed strict. Stricto ang mga Stricto ang mga security guard. Pero malipay mata nag-stricto ang security guard. Okay na lang security guard nga stricto basta pa yung namlansa sa siyang uniform. Ano daw no? Joke ra mga suging big paminaw. Kuan maguna siya kaning apil maguna sa ilang stance nyor. Anong snappy ba? Oh, yes, yes. Snappy juga. Kay attentive ka sa tanan nga mahitabo. Ug pwede mahitabo nga dili angay nga mahitabo. Yes. So, way lousy nga security guard. So, murang stricto na siya tanawon kay ilang man gi-studyuhan nyo sa ilang training. Correct. Nga snappy sila, straight silang barog. Murag Yeah. ikaw nyo. Very, Kasi very, magtanong very- din mo. walang They follow Grabe. rules. Snappy, no? So, mga firm good. Pero Very kuha firm. na, magalang na sa Tagalog pa, Dr. Helen, kanatong security. Suwayo ninyo og duol, di ba kayo moingon yun na, good morning, ya, dayon. Pare, brother How is care. dugha na. Yan, brother Sila sila, very sila consistent. po ang usa sa mga source of information. Asa DI ang, di ba? Asa Yes. DI I like information. Yan, So, very good, no? Ayo lang mo ka kung ano, it's really normal for security guards. O, in fact, malipay ta, sulod sa establishmento nga atong security guards are very firm. Kay para kita secured. Kay lisod pud kung bisag kinsa po'y mosulod, no? Yeah, you know, we are protecting a lot of interest here. Atong mga pasyente, ato ang mga nagtrabaho. So, this is really normal nga they are like that. Okay? So ako nyor, I myself naka-witness ko ana nga if not for our security guard, wa na gyud kasuway unta taog nga butang nga wa ta kasuway pa sa una. Correct. But because of our security guards, nya kasuway ko kana mo parko di atubangan sa ER. Di man ta mamantay uban nga bag-o wa kaila sa sakinan, nya muduol gyud na nya mo badlong. Wa po siguro gikortes ini kuana nakalimot. Ako malipay ko. Kay Yes, implement yes. ko sa policy kini may ni. Mayo. Ikuan lang iplansa gamay ang imong approach. Nya sakto gina ipatuman gyud ang ato ang Yes. polisiya. So malipay ta nang atong security guard nga mapatuman gyud sa polisiya basta kay inabagan lang pud pagbalanse nyor. Balanse. Balansihon ang ngipon ug ang kasing-kasing. Correct. Namang kita gitawag og mga kuan, kita mitawag nga madawat siya nga sitwasyon, nakuan nga sitwasyon nga dili pod madawat, no? So naay always exceptions to general rules. Yes. Ana. So ang security na tumoy ni balansi ana. Suito kay kana pagbalanse sa ngipon ug ang kasing-kasing. Sinil suito kay ana. Muro na kanang kinis ni kasi ni ngipon o kasing-kasing. Sa maganil. Alright, sige. So, Bitaw no. myth number 5. Yan.
Ito na yung last Okay, na this myth. one. Oo. Pinaka-last nga myth nga Kagwapa napili, na no? po nyor. Niduta na nga security guard nyo. Security guards are disrespectful. Okay. Sige, Attorney Paul, hirit. Sige. Kung kinsa may atong mga suking tigpaminaw nga adunay ika-comment in ana sa atong security guard nga sabag way rason, tagay kanyo sa pangan. Kay ugma dayon di ninyo makitaan kay akong ipa-day off ugma. Dili ni gud bulan ng buong ra. Just kidding. Disrespectful. Sama gyapon na sa impression no ganina. And we are still a work in progress. I admit nga nagyapon tayo mga Yes. lapses and the pita. Siguro po yung uban na kuan na po na overwhelm na po sa giatubang nga mga kuan nga mga stakeholders nato, pero ato ginang inabagan po sa tabang sa atong ni naman si Salvador Olid no ang naghead nato security guard. Na po si Chief Kuwanan, Arnolfo Yes. Kuwanan. Ato ginang gipaninguha nga in every way respectful gyud ta sa ato ang mga pasyente atong Yes. mga suki diri sa atong tambalanan. Correct. Kay mo na mag-leave og impression. So if naay mga higayon that we sound like unrespectful ang atong mga security guards, atong i-bring up ninyo sa atong attention kay atong padayon nato na nga gikuan Yes. nga gi-develop nga we are always respectful. Yeah. Nasa ko'y Atong- kapunuan na nyor nga. Kini magong security guards good, they implement the rules, no? Ilan na i-implementar. May panahon man good nga when they disagree agreeably, they sound nga di sila disrespectful, but they're just trying to state a point nga mao ni nga ang rason nga nung naani siya nga palisiya ma'am explainan ta sometimes man good kung atong hunahuna negative atong madungog so negative ang approach but basically gi-explainan na data sa proseso so Yes. that's it let's just kanang be fair in making judgment for our security guards wherever they are so mapasoto security guards or to all mo nang shout out gyud sa tanang mga security guards out Yes, there because you are really That's correct. Shout out. unsung heroes, no? Mga Correct. security guards sa bisag asa dapita sa tibok kalibutan. So we are proud of you. Okay? Salamat kayo mga security guards Yes. sa inyong serbisyo nga tinuray gud nga serbisyo kay di pud di pud mahimo og wa dinhi sila nyor. Yes, yes. Mao gini sila So, atong buffer. sunakod sa live audience nato, no, si Jeff Mahins. Salamat Sutonian Guards. Okay. Mm. Jeff Mahins. Yes, Bagura, Ann Bandog, at Bagura Jud, tahon mi nakagawas. Salamat sa tanan ninyong kaayo. Yes. Ug inyong mas sinabtanon sa kanunay doctors. O gikan ni kaning Johnny naadiri gikan Johanry Gonzales, mga Ludi. Yan. Labi na si Attorney Lopez. Attorney Lopez. From Mundoy sa PhilHealth section. Hello, Ay, shout out sa ay. atong PhilHealth Mundoy, section. ang Ma'am Susan Hinon ang head sa to ang PhilHealth section. Daghang salamat, no? Napod no si Kyle Ortile, VSMMC Security Guard Body. Wow. Yan. O ang atong last slide diri nga nakakita sa screen is keep calm and listen to the security guard. Wala na nila Wow. gilisod-lisod atong kinabuhi. Nindot kayo na nyor. Oh, kalma lang, paminawa Oh. lang si guard kay kung imo siyang mapaminawa, nakasabot, nakasabot ka. Okay. And ang mga Yes. security guard ang maayo nga maghatag og instruction. Yeah, we just have number one magud nga value no kana yung obedience. Yes. Ako very short sharing ba. Ito kog probinsya. Sulod kog mall unta, nakalinya ko, naka-face shield, naka-face mask. Ganyan ko sa security guard nga ID. Mga pwede kag ID? Okay ni, hatag og ID. Akong ID is dili mao work ID but katong ID nga is Cebu City sa taga Cebu ka sir, di ka pwede mo sud. Ako lagot na kay ko naminaw, lagot kay ko naminaw. Oo, Ano? siyempre, ito ni RC pa. Pero, Oo. sige, taka man ka, uy, pero nilakaw ra ko. Obedience. You know, Okay. sometimes, kung atong ipamugos ang butang ngayon, ana, lisod, no, it's good to be, unahon na lang nato na ilakay. We understand that's also their implementation. So, mga questions man ni sa policy, so ayaw na lang, siguro, di lang nato istoryahan pa si guard nga sometimes no ang uban himuan pa og istorya balihon ang gwardya. Yes. You know it's not healthy mga kahigalaan. Let's be fair kay kini pud sila nagtrabaho ra pod in town ni. Yes. Wala ni niari diri kay mamersonal og mga tao. No, Yes. ang ilang pag-ari is nagtrabaho. So ato po nang respetaran. Agree. Tinuod na nyor. So ato kuan na sila nyor nagtrabaho na sila nya if they will not
perform, di sila makatuman sa ilahang gipatuman sa ilaha. So Yes. nadelikado po ang ilahang trabaho. Yes, So correct. maapil man na sila sa ato ang assessment kung maayo ba ni siya ning perform, Yes. ipatuman sa ato mga lagda. So nakasalalay ang ilang pamugas. Yes, pamugas niya. Labi na kung makalingkod na sila sa atubangan sa Chief Admin Officer ni Attorney Paul Gino Lopez, medyo kurog na gyud daw na ang TL, no? So atong tabangan nga ang atong isulti sakto ra pod, no? Sakto ra pod. Og sa di pa ta mo paday ni atong programa, let's go to our statistics of the day. Okay, the Vicente Soto Memorial Medical Center Sub-National Laboratory nitala na sa mga mosunod karong adlaw Lunes, pitsa 8 sa Pebrero 2020. 501 ka samples ang na-test karong adlaw o kinitanan gikan sa Central Visayas. Sa kinatibukan, 160,814 na kasamples ang na-test sukad sa pagsugod sa atong sub-national laboratory. 501 niini, 63 ang positive o 430 ang negative. Suma total, adun na nakitay 12,624 ka positive samples o 148,003 ka negative samples. 305 ka samples ang kasamtangang gadagan karon sa atong laboratorio. Pahinumdum sa tanan, ang mga resulta base lang sa mga samples nga gitest. Ang Department of Health Regional Centers for Health Development ang mupagawas og detalyadong impormasyon mahitungod sa mga positibo o negatibong kaso. Daghang salamat. Aniya na mga pinakaulahing balita kabahin sa COVID-19 dinhi sa atong tambalanan karong adlawang Lunes, petsa 8 sa Pebrero 2021. Ang Soto may rehistro na sa mga musunod. Sa kinatibukan, 1,673 na ang kumpirmadong kaso diri sa atong tambalanan. 695 niini ang nakarecover na. 466 na ang nakutloan og kinabuhi nga naggikan sa laing-laing nga lugar. Ug sa kasamtangan, aduna pay 81 ang padayong atiman diri sa atong tambalanan. Ug 430 usab ang na-transfer sa atong mga isolation centers. For our bed utilization, our total regular bed capacity is 865 beds and our daily census is 746. This gives us a utilization rate of 86.2%. Our expanded COVID-19 bed capacity is 185 beds and currently we have 81 patients. This gives us a utilization rate of 43.8%. Our ICU bed capacity is 55 beds and currently we have 25 patients. This gives us a utilization rate of 45.5%. And the dedicated COVID-19 ICU beds is 24 beds and currently we have 9 patients. This gives us a utilization rate of 37.5%. Daghang salamat. Balik ni atong tulumanon karong gabi una sa debunking myths, no? Gamay lang gid katong oras kang habilin kaysa 2021, shorten na ato ang ato ang Soto Live para maghatag ninyo mas daghan pang panahon sa atiguan yung mga trabaho. Okay. Attorney Paul, no? Yes. Unsa pa man ang atong mga panapos nga mga istorya or mga explainer regarding atong mga Panapos nga mga istorya mura og sa Bisaya pang laing Bisaya nyor kanang unsa may kana bitong padong na bitaw kang taliwan kalibutan. panghinapos mga sige, explainer. Okay. Pasalamat on behalf of the Soto Live. Ato pong pasalamatan mga suking tigpaminaw ang ato ang mga host. Paghimo padayon yung paghimo og mga konsepto alang sa dugang kalamdagan sa ato mga pangunahuna. Right. Pasalamat kay Dr. Helen. Kung reklamo ganin mo sa security guard, it is because of Doc Helen yun. Iyahan na, no? Mag-expire ang atong pase sa atong mga watchers. Si Doc Helen, no? Siya mo atong implementer sa atong COVID-19. Uy! Na-congratulate ba natin yun? Na-congratulate. Na-congratulate. So, kung natay unsung hero, napod tayo mga frontline hero nyor. Na-recognize yun niya. Attorney Arce, salamat sa kayo sa makananayon yun og matinod-anon nga pagpadangat og impormasyon sa atong mga suging tigpaminaw. I myself, I am beneficiary of this program. Og kanatong tanan, kinahanglan yun nga magtinabangay ta, mag-inabagay kita. Samtang nata aning panahon sa mga pagsuway sa kinabuhi.
So naging implikasyon sa ato ang pamugas. Yes. Daghan kay naging mga implikasyon og sa ato ang maing panglawas. Right. Pero unsaon man ang ato ang kining kwarta kung wala na tay maing lawas. Yes. So that's why nagsugod ta ato nagsutan atong security guard because they are trying to protect our lives. Yes. Yes. And our safety alang kanato Correct. para ni sa atong kaayuhan. So padayon ta nga maminaw sa atong mga programa o padayon ta nga magkahiusa Right. alang sa pagbuntog aning atong dakong suluran yun. Right. Okay, And kayo. speaking sa programa sa Soto Live, okay, among ipadangat kaninyo nga kung kamo, gigwapuhan mo aning nasa mong tunga nga sa Atty. Paul Gino Lopez, sukad karong February 19, February 19. Inyo na ni siyang makita sa atuang Tatak Soto Pohon. Okay, so atangi. Alright. Lalo sa aming matahong lahing tablado dayon. Yes. And we have a publication there sa tuang social media platform. Please publish Neil, no? Palihog lang ta sa this is our notice to everybody, to all our stakeholders. Kay kami pirmi gyud may mapahibaw ninyo sa atong mga aktibidades niya ni atong hospital, no? So we are doing the vaccination program para sa ato ang mga katawhan sa ato ang mga healthcare workers. So pursuant to the government's mandate of prioritizing healthcare workers in the coronavirus vaccination plan, VSMC has been chosen as one of the institutions to initially receive the vaccines allocated by the Department of Health, DOH. With this, there will be a rollout implementation of the COVID-19 vaccination program on the scheduled date. Dr. Helen, please read the second In paragraph. preparation thereof, there will be a cold chain and supply logistics simulation happening on Tuesday, February 9, 2021, and a simulation of the vaccination activities on Thursday, February 11, 2021. As of this writing, we have a total of 2,758 employees projected by this medical center to receive the COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccine orientation and information dissemination have been undertaken to educate all employees of the mechanisms, benefits, and adverse effects of the vaccine. Informed consent for the data processing and the actual administration of the vaccines were already obtained from every healthcare worker. Per directive from the DOH Regional Office 7, VSMMC is also tapped for the training of other hospitals all over the region related to vaccination. Alright. Dr. Atty. Paul, I please can read to pronounce si us. Dr. Madambaro. The medical center believes that one of the reasons in prioritizing the healthcare workers is to assure the public that the COVID-19 vaccines are safe and that the healthcare workers can educate and enlighten their patients about its effects. Because you cannot give what you don't have, you know. Yes. Lastly, in the implementation of the vaccination program, the medical center takes into consideration the right of every person to act intentionally, without autonomy, with understanding, and without controlling influences, and would mitigate against a free and voluntary act. Daghang salamat. So, Daghang mga patungkol salamat. stakeholders, amo nang i-post sa ato ang official Facebook page. O karon, Dr. Helen, we have to acknowledge our medical center chief, Yes, our incident thank you commander, very Dr. much. Gerardo M. Aquino Jr. May hapon, Doc. Hello, Doc. And of course, the regional director of Dr. the Jaime Bernadas Bernadas and his and- team. and We his have team. been very active with our meetings with the DOH, both central and Yes, regional. of course, our sub-national laboratory led by Dr. Ligaray. Ligaray. Hi, He's Doc. also watching now. Hi, Doctor. Thank And you, our ma'am. COVID warriors, our true mandirigma, the Warriors. healthcare workers, the Yes. survivors, our partners, our donors, and our sponsors, and to all the ka-quarantine, daghan kayong salamat. And I'd like to make a special shout out kay sila ang punong abala the next following weeks. We have the members of the COVID-19 vaccination team. Right, Dr. Yes. Samson, Thank you. Dr. Samson, hello, and to all the team members of the vaccination team. Yes. Thank you for taking up the challenge of being part of the team. Yes, kay dinhi sa Soto, Kalidad nga serbisyo, among garbo. Kini si Atty. Si Panugaling. Dr. Helen Madamba. Mao kini ang Soto Live. Maayong gabi. Thank you, Atty. Magandang gabi. Magandang gabi.